Gusto mag-OFW? Yan ang tanong ng karamihan sa atin, lalo pa sa hirap ng buhay ngayon sa Pilipinas. Magkakaibang tugon at magkakaibang rason din ang isasagot sa atin ng tatlo nating kwento. Halina't tunghayan natin. Mahirap sa ibang bansa Gusto kong mag-OFW. Ayoko po talagang mag-OFW. Pinuntahan ng aming team si Ate Belle sa Valenzuela City kung saan ibinahagi niya sa amin ang rason kung bakit ayaw niyang mangibang bansa. Ano po, ang trabaho niyo po ngayon? Wala, sa bahay lang, nag-aalaga ng magulang. Paminsan-minsan ay sumasideline si Ate Belle sa tindahan nila Ate Ann bilang pandagdag gastusin sa pang-araw-araw nilang pangangailangan, lalo na't kasama niya ang kanyang tatay. Paano po yung income po ninyo yung panggastos po sa araw-araw? Ano, binibigay ng kuya ko. Suporta ng kuya ko. Ben! Ben! Diyan ka? Oh, kuya, ikaw pala yung kamusta ka? Ito, kagaling ng trabaho, pagod din si tatay. Kumusta? Hindi nga siya makagalang siya na lang eh. Oh, ito mo na yung pera. Kaya Wala sa inyo maraming muna. salamat ah. Sige na, babalik na ako. May trabaho pa ako. So, ano po, hindi po kayo mangingibang bansa. Bakit Hindi. po kaya? Ayaw niyo po mangibang bansa. Ayoko mga ibang bansa kasi walang mag-aalaga sa tatay ko. Bukod doon, takot akong mga ibang bansa dahil sa mga bali-balita na maraming namamatay na Pinay, ganyan, dahil sa hamon. Na hindi po nakapauwi na lang. Ng umaga, mga Labini, Joanna de Mafelis, overseas Filipino workers sa Kuwait na tinataya at disinihit sa isang laser. Hindi po kayo mangingibang bansa. Okay naman kayo pang mga hindi po. Okay naman po. Nakakaraos naman kahit pa paano. Naalagaan ko yung tatay ko kasi bedridden na talaga siya. Hindi siya pwedeng iwanan yun. Tay, teka lang po. Ilan na po yung pagkain niyo, tay? Ito na po. Bakit pa mo pagkain nun? Tay, kakain ng panta niya. Po. Ito yun. Wala rin mag-aalagang diba? Mahirap din makipagsabala sa ibang bansa. Kung sakali naman po, like, mabibigyan po kayo ng opportunity ko na mga ibang bansa. Kuhanin niyo po ba yung potential? Hindi talaga ako desidido mag-ibang bansa. Hindi ko ipagpapalit sa tatay. Pabakas mo sa mga mata ni Ate Belle ang pagmamahal sa kanyang ama na hindi matatawaran ng kahit anumang magandang oportunidad sa ibang bansa. Ang susunod naman naming kwento ay isa ring butihing ina na nagpoproseso ng kanyang papel papuntang ibang bansa kasama ang kanyang pamilya. Binaybay namin ang kahabaan ng Sea of Natividad at doon nga namin natagpuan ang itago na lamang natin sa alias na bilang Ate Ann. Isang admin staff si Ate Ann sa A. Bonifacio. Pumapalo ang sahod niya ng 18,000 kada buwan. Ngunit hindi pa rin ito nagiging sapat, lalo pa at may iba't iba siyang binabayad. Nagpo-process na po kayo ng papeles nito sa mga ibang bansa po. Yes. Ano po nag-udyok po sa inyo kung bakit po gusto niyo po mga ibang bansa? Siyempre kayo naman as a student, diba, nahihirapan din naman yung mga magulang niyo. Kami naman as a parents, gusto namin makamit din ng anak ko yung pagiging successful sa buhay. Hindi kami mahihirapan kung anong gusto ng anak kong course. Kasi syempre, pag naman ang anak ko gusto mag-pilot or something na doktor, mga degree na ganyan, tapos hindi naman kaya ng sweldo namin mag-asawa. Paano namin ipupurso yung ganun, di ba? Para sa kinabukasan niya. Tapos, and then, may mga binabayaran kasi kami mga bahay, sasakyan, na kailangan namin ng, syempre, money involved. And then, talagang for the future talaga. Pagtanda namin. Hindi naman kami magtatagal dun, yung tatrabaho lang. Tapos, pag matanda na kami, yung anak ko, bahala siya kung gusto niya doon. Saan bansa po kayo ngayon po nagpapasok? Canada. Ano pong trabaho po yung papasukin niyo po sa Canada? Yung husband ko, pares kasi kaming hotel and pareho po restaurant kayo. management. So, pares po kayo mag-asawa, nagpo-process po namin. Yes, for immigrants kami. Actually, for family yun. Hello, mag-apply din tayo. Oo, apply na rin. Next! Gawin mo na ako. Sige na. Good luck.
Thank you po. Thank you so much po. Next! Morning po, ma'am. Ito po yung papeles namin mag-asawa. So kayo pala dalawang mag-asawa pupunta sa ibang bansa. Tsaka yung anak niya magsiso. Yung mga ibang kulang na papeles, i-email ko na lang sa inyo. Or kaya sa messenger na lang. And then, mag-prefer kayo ng 800,000 or much better 1 million para may budget or savings kayo pag nasa ibang bansa ng proper lang. Hotel mo, include ito. Kailangan namin makasurvive dun muna. Nang mali mo, di pala kami maging successful as doon. At least kahit pa paano, may gagamitin kami pera para makasurvive kami sa pang-araw-araw. Kasi doon, syempre hindi naman natin inaano ang bansa natin Doon kasi sa Canada, ang pag-aaral ng bata mula elementary hanggang high school, may allowance ang gobyerno. Libre. Basta may mga other, benefits sila sa mga students. Pagdating naman dito sa Philippines, maganda. Mahal ang tuition. Tulad ko, hotel and restaurant management ako. Pero nasa admin staff ako. Wala ako sa field ko kung anong tinamos ko. Kasi minsan, mag-a-apply ka. Yes, wala pa po. Kasi kailangan namin mga skills. Sige po, next time na lang. Thank you po. Hanapan ka 3 years experience dito sa Philippines. Samantalang pag nasa Canada kami, magagamit ko yung pinag-aralan ko sa hotel, sa restaurant, nang walang hinihing experience sa akin na ganong katagal. Food industry, pero wala pang position. Hinahanapan pa kami ng employer namin. Ang asawa ko siguro nagtatrabaho siya sa Customs. Nga pre, ng laman ito. Mother. Okay. Kabila naman. Okay na, gets na. Baka sa port area ng ibang bansa or kung ano man, basta magagamit ng course, pwede naman. Kumusta naman ba yung pagpa-process mo? Dapat kaming attend na webinars, Mga training. trainings, oo. Ano pong mga training po? Katulad ng kailangan din talaga ng NC2 na hindi pa namin na-attendan ngayon kasi may trabaho kami mag-hawak. Sa agency po na nagpa-process po ng papers nyo, okay naman po ang pakikita Oo. po nila. Kasi kada may kailangan sila, tatawag sa messenger na ikipag-video call ka. Morning, ma'am. Hello po. Good morning po. Ano po yun? Meron po kayong ulang pa po na papeles. Ano po yun, ma'am? Yung po, NBI, SSS, kaka po pag-ibig. Okay po, ma'am. Kailangan po namin. Salamat po. Sa Zoom, sa Gmeet, basta kung anong kailangan namin na ipa-process or kailangan namin documents. Kaya ako try. Sa vlogger ko siya sa vlogger na sa Facebook. Taga-Canada siya nagtatrabaho. Binigyan niya ako ng mismong agency na dapat namin punta. And then kasi yung asawa ko medyo nag-aano pa sa trabaho. Medyo nahihirapan pong magpaalam na ganito ganyan, naalis kami mag-anak. Opo ka muna dyan. Paano ba ito, sir? May sasabihin po sana ako. Salit lang po, sir. Nahirapan po kasi. Sabi mo na. Sige po, sir. Sa susunod na lang po. Salamat. Lalo na, maganda naman trabaho niya rito kaso sa hirap ng buhay sa Pilipinas, kailangan namin umalis mag-asawa. Kasi, malaki ang sweldo, 600 plus ang minimum wage, di ba? Pero ang presyo ng mga bigas, garnes, mahal talaga. Tapos, swerte na lang kami kasi hindi kami nagre-rent ng house. May sarili kaming bahay. Tapos yung mga bills namin, kuryente, ilaw, tubig, mataas din, di ba? Ang alam namin, per hour ang sa Per hour po ang sa Ang minimum wages doon, $15 per hour.
minimum pa lang yon. Siguro na, kung kami mag-asawa, siguro papalo kami 150. Ang mga pull factors ay mga kondisyon o katangian ng isang destinasyon na nag-uudyok sa mga tao na lumipat doon. May mataas na sahod, mas magandang kalagayan sa buhay, at higit sa lahat ay ang kalidad ng eduksyon para sa kanyang anak. Ito ang mga naging dahilan ni Ate Anne. Ang pinili naman kasi naming bansa is open country sa Canada. Tsaka wala pa ako masyadong nabalitaan na napatay doon. Kami ng mga nasa OFW, yung kapatid ko nasa Taiwan, yung pangalawa, yung panganay nasa Dubai. Asap na wala naman. Tsaka pipili ka rin ng lugar na... Talaga nga namang kahanga-hanga ang mga sakripisyo na nagagawa ng magulang para lang sa kinabukasan ng kanyang anak. Ayon sa statista, sa taong 2023, ipinakita na may halos 2.33 milyong manggagawang Pilipino sa ibang bansa, na halos doble kumpara sa nakaraang taon. Karamihan sa kanila ay mga kababaihan na ang trabahong pinapasok ay domestic helpers. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi lahat sinaswerte pagdating sa ibang bansa. Nabuntis at sinagasaan umano ang isang Pinay domestic worker sa Kuwait. Ginahasa, pinatay at isinilid sa tangke ang bangkay. Nagpapasaklolo na para makauwi ang OFW na ilang buwan na umanong sinasaktan. Batay sa kagawaran ng migrante ng Pilipinas, mayroong higit sa 24,000 kaso ng pang-aabuso at paglabag laban sa mga OFW noong 2022. Malaking pagtaas ito kumpara noong taong 2016 na mayroong 6,500. Ranas ito ng isa nating kababayan na ang hangad lamang ay gumanda ang buhay, ngunit minaltrato at minalas. Natagpuan namin sa Sucaban, Caloocan City na tawagin na lamang natin bilang Ate Sally. Sinalubong niya kami ng may mga ngiti sa labi. Ngunit sa likod pala noon ay ang nakakapaglabot at nakakalungkot nitong karanasan bilang OFW. Isang mananahi si Ate Sally bago siya ng ibang bansa. Ang kinikita niya ay depende sa bilis ng paggawa na talaga namang hindi pa sumasapat sa kanilang pamilya, lalo pa at may pinapaaral siyang 2 anak. T-shirt ng Kentucky. Ng ibang bansa po kayo, ano po yung mga bansa po na napuntahan niyo po? Jeddah. Sa Jeddah lang po? Ano? Kasasabi po. Ano po yung trabaho niyo po? Dates. Taong 2019, 19 ng Pebrero, umalis si Ate Sally at nakipagsapalaran sa ibang bansa. Di ba domestic helper po kayo sa ibang bansa? Magkano po ang sahod niyo po? 1.5. Pera natin, nasa 13. Po ng ibang bansa po kayo, ano po kaya yung gusto niyo pong makamit? Bakit po kayo ng ibang bansa talaga? Siyempre, para sa kinabukasan ng mga anak, sa pamilya. Yun po yung parang nag-joke po talaga po sa inyo Para gumanda naman ang buhay. Ang mga push factors ay mga kondisyon o sitwasyon na nagtutulak sa isang tao na umalis sa kanyang bansa dahil sa matinding kahirapan at magandang oportunidad na trabaho. Gaya ng milyong-milyong Pilipino na umalis ng bansa ay ganun rin ang naging rason ni Ate Sally. Kaya lang, minalas. Dahil minaltrato ako, kaya nakauwi ako dito. Bali, ilang taon po kayo nagtrabaho dun sa... 8 months lang. Ay nga po, sa nasabi niyo nga po, kamusta naman po yung trato po sa inyo dun sa ating bansa? Mahirap. Sa umaga, sa tanghali, tinapay. Sa gabi, tinapay. Walang kanin, puro tinapay. Minsan wala pang kape. Kaya ang payat ko nung umuwi ako. Sa loob po ng 8 months, yun lang po ang araw-araw niyo pong kinakain? Yun lang. Tinapay lang po? Tatapon na nila ako, papatayin nila ako. Minaltrato nga ako doon. As in, sinasaktan po talaga kayo? Come here! Come here! What is stupid? Ha? You stupid! Ha? Stupid! Stupid! Pagpunta niyo po ba doon, okay po nung umpisa? Oo, nung umpisa, 2 linggo lang, ang bait-bait. As in, pinakitaan po talaga kayo na mabait po talaga. There's some food for my mom. Yes, sir! She looks nice! Mag-isang buwan na, doon na lumalabas na yung
pamamalditahan ng matanda. Akala ko, yung matanda na yun, mabait. Kasi, siyempre, parang anak niya na lang ako. Bigla pa naman niya akong, pakainin ng galing sa basura na pagkain. Kasi ibibigay po sa inyo na hindi niyo po alam. It's already spoiled, Mom. You don't want to eat it? I don't want to eat it. I feed you. I feed you. Yes. Eat. Eat. Yes, eat it. Yes. You're so stupid. Na, pinapakain sa akin. Wala akong choice. Kainin ko kasi gutom na ako. Naman choice na kung gutom ka na, makakain mo yun. Sa akin nababaling yung galit niya. Pag nagsumbong ako sa anak niya, lalo siya nagagalit sa akin. Pero yung anak niya po, mabait naman. Mabait yung anak, yung employer ko mabait. Bali, hindi po alam. Ipinasa ako sa nanay. Sa nanay? Yung ako nag-alaga sa nanay niya, nag-caregiver ako. Here po, Mom. Careful. Pero yung employer ko, attorney, police siya, attorney. Alam ng anak sa bahay. Kasi pang 10 na ako nakatulong. Ako lang ang nakauwi. Ikaw lang po ang nakauwi. Oo, yung iba niligaw, pinatay nila. Daling ka sa isang lugar doon, Desierto sa Macca. Walang makakaligtas doon pag Pilipino. Where's that man? Where are we going? Where are we, Mom? Son, they just drop her here and let her be. Ma'am, we can live here. It's too risky for us. Nila ako nililigaw kasi palabasin nila tumakas ako. Wala akong dala kahit wala akong cellphone. Yung passport niyo po, Wala, hawak nasa nila kanila lahat. po. Give me your phone, Mom, please. Mom, I'm begging. No, please. No, Mom. Please. Wala akong hawak na kahit Nung saan po kayo binaba nun? Hindi natuloy, inuwi pa rin ako. Please. I don't want to go back. Please. No! Shut up! Binalik ka pa rin Pagbalik naman. doon, tumawag yung anak sa lalaki na kukuha sa akin. Where the hell are you? The girl you need to pick up is right there. What? You're not gonna come? Damn it. The deal is over. Nagagalit siya, bakit daw hindi sumipot. Sabi nung lalaki, nasiraan sila ng sasakyan. Iiyak na ako, tapos nanlagnat ko, kasi wala akong kain-kain. Sir, no. No, Sally. Let's go, let's go. Come here, come here. No, sir. Nagkasakit na ako nun. Inalagkad ako noong matanda, kahit pilit ako patrabaho. Sally! Wait up! Why are you not cleaning? Sorry, Mom, I've been sick. Mom, come here. Clean. Yung employer ko nagtataka, bakit daw ako umiiyak, kanto ganyan. Sabi ko gano'n, ayaw ko na dito sa mama mo, salbahe. Wala pagkain dito, uwi na ako sa Pilipinas. Wala kang mag-ulit sa akin. Manong sir. Ma, what if my friend will like her? What will happen? Mga barkada niya na mga adik. Yun ang mga Oo. Hindi natuloy. Hinta ko ng agency para para makalipat ako ng ibang amo. Sinauli ako ng una kong employer. Opo. Tapos ibininta ako para maibalik yung pera na binayad nila sa akin nung makaalis ako. Pumayag ako para wala na akong choice kahit may sakit ako. Sa pangalawang amo naman ni Ate Sally ay naranasan niya ang pinakakinakatakutan na mangyari sa isang babae. Ako din marip kasi hinawakan na din ako. 4 na
araw. 4 na araw. Wala akong tubig. Uminom na ako ng tubig sa CR kasi hindi ko na kaya yung panunuyo ng lalamunan ko. Alat, yung tubig. Hindi ako ng tulong sa agency. Good morning po. Ma'am, please help me. I don't want to go back to my work. Ma'am, please help me. Are you sure? Yes, ma'am. I want to go back to the Philippines, Okay naman please. yung mga employer mo ah. Hindi, ma'am. Hindi talaga. Police yun. At saka lawyer yun. Hindi, ma'am. Sinasaktan po nila Baka ako. mapapaliw ka na. Hindi po. Tagal. Hindi po sa aabot ng 8 months yun. Oo. Kung hindi Tagal. po. Kasi hindi nila ako tinutulungan ng agency. Mabuti na lamang ay may isang grupo ng OFW ang tumulong sa kanya para makauwi. Ilan daw sa mga ito ay nagtatrabaho sa Malacanang at POEA. Nalala ko lang yung pera ko nandito sa dibdib ko. Kasi yun lang ang talagang ano ko hawak para pag once na itapon nila ako, makakabili ako ng pagkain ko. Ayaw ko na sumama doon. Ma'am! Ma'am! Parawan niyo na po! Parawan niyo na po. Kaya hindi niyo po ako dun sa accommodation. Basta dito na lang po ako. Hindi, dyan na lang po ako. Ayoko na po bumalik doon. Sige po, na. Sige na. Kasi hindi mo talaga pwede. Oo, parawan niyo na. Dito na lang po ako. Okay? Dyan lang po ako sa gilid. Kaya dyan lang po ako Sige po, matulog. ganito na lang po ate. Dadali na lang po kita sa accommodation para doon ka na lang po matulog. Ay, salamat po. Maawa siya sa akin, inuwi niya ako sa accommodation. Hingi ako ng tulong. Tinasa dito yung video sa PUEA, sa UWA. Tinasa dito, tapos sagot, mag-reply agad dito sa PUEA na pauwiin na yan agad. Ako lang, may bukol. Ang laki ng bukol ko. Na-doktor nga ako doon kasi nga, lumaki yung ulo ko. Yung mainit ang nabuksan ko. Pag ganun ko sa ulo ko, ang init. Sige na po yung nangyay. Oo. Na-rescue na ako ng PUEA. Pinakuha na ako doon ng secretary ng agency. Kasi hindi ako pumayag na walang babae. Mama, kailangan ko namin kayo dali sa Sir, hindi po ako nasama at wala pong babae. Kailangan ko na po. Sir, hindi po. Kailangan ko pa. Ano na po, dadali ka po namin sa POEA para pumalis ka na po namin. Talaga po. Lalaki, hindi ako sasama. Kinuha lahat sa akin yung pera ko, yung cellphone ko, kinuha yun. Wala, ang pera ko na lang hawak sa ATM, pero hindi ko binigay. Yung sahod ko dun sa amo kong una, yun ang nakuha niya. Sabi niya sa akin, kunin ko lahat ang nasayo. Ma'am, hindi po pwede kasi po pambili ko po ng gamot yun at pagkain ko po may sakit. May sakit po kasi ako kasi po kailangan po talaga ma'am. Hindi po, ayoko Lang na 1.7 ang nakuha. Bali, sa pera natin, nasa 27,000. O anong pagbalik ko, yun ang kinukuha ko. Ayaw nila ibigay. Nagtago na ako, hindi na ako lumabas doon sa immigration. Sa likod na ako dumandi ako sa harap kasi nakaabang ang agency ko. Dahil kukunin niyo lahat ng mga pasaporte ko. Wala akong laban pag binigay ko yun. Oo, sinundo ako nung 2 kong anak. Nandun, may cellphone na po kayo nun. Wala ko. Hawak ko na yung cellphone pero hindi yung SIM card dito. Paano po kayo nalaman? Yung nakita ko lang yung anak ko, yung may nagsundo doon na Pilipino din. Nakiusap ako na pwede ba ako makitext sa anak ko. Yun, napunta ko yung anak ko. Nagsampa ng kaso si Ate Sally laban sa pang-aabuso sa kanya. Kung matibay na ebidensya po itong ilalakad mo sa korte, misis, malaki po ang chance na manalo kayo dito. So, bibigyan na rin ng hostage ng sa ibang bansa. Oo nga, magkakausin na. Maraming salamat po. At naipanalo niya nga ito. Ngunit hanggang ngayon ay inaantay niya pa rin ang karampatang kabayaran sa pinaghirapan niya sa ibang bansa. 16 months ang babayaran nila sa akin. Bukod doon, yung pera na kinuha nila sa akin. Tapos yung mga nagastos ko pag lakad-lakad sa kaso, babayaran nila lahat.
Ipinasilip sa amin ni Ate Sally ang mga litratong ginamit niya bilang matibay na ebidensya na may pangmamaltratong naganap sa kanya. Ito ay mga kemikal na ginamit upang isuffocate siya sa loob ng banyo. I always feed you. And this is what I receive from you? Mom, what is this? You don't have gratitude. Huh? Mom! 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 Mom, no! Matapos namin makausap si Ate Sally, ay mababakas mo sa kanyang mga mata ang lungkot at trauma na nangyari sa kanya na habang buhay niyang dadalhin. Ang mapapayo ko lang, kung mas maganda naman dito sa Pilipinas, na lang umalis. Kahit kikita ka lang ng 100, okay na yun. Kakain lang sa isang araw 3 beses kaysa ang ibang bansa. Mahirap sa ibang bansa, malaki nga ang sweldo para ka naman mas matindi pa sa hayop ang pagtarato nila sa iyo. Sa likod ng bawat ngiti ay may natatagong lungkot at kinakaharap na hamon sa buhay. Sa bawat desisyon ay may kwento at rason sa likod nito. Bagamat magkakaiba man ang storya ng tatlo nating kababayan, may pare-pareho naman silang hangarin. Pare-pareho na lumalaban sa hamon ng buhay at bumabangon na puno ng pag-asa. Marahil hindi pa dumarating ang panahon na hindi na nila kailangan magsakripisyo pa sa ibang bansa para lamang gumanda ang buhay. Ngunit hanggang kaya pa ay gagawin lahat para sa pamilya. Gaya ng paglalayag at paglalakbay sa gitna ng karagatan. Walang kasiguraduhan at patuloy na hagupitin ng malakas na alon ng buhay. Ngunit gaya rin ng isang patag na barko, hindi pa dadaig ang pag-asa sa kanilang kalooban at patuloy na susuungin ng pag-aalinlangan. Ako po si Mian Moza at ito po ang Synth Catalyst. Sa gitna ng hamon ay may lalayag na pag-asa.